Grabe, ang gwapo talaga ni Gu Junpyo. Bulong ni Chora. Hindi inaalis ang tingin sa TV. Parang ang bait niya kahit masungit siya. Kahit ang sungit niya, parang gusto ko pa rin siya. Kung may ganyan sa barangay natin, magpapapansin talaga ako palagi. Humilig siya sa unan at napangiti. Ramdam ang kakaibang kilig sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero tuwing nakikita niya ang curly hair ni Gu Junpyo at ang seryosong mukha nito, parang umiinit ang pisngi niya. Kahit alam niyang artista lang yon sa Korea, pakiramdam niya, totoo ang damdaming nararamdaman niya. Chora! Sigaw ng papa niya mula sa kusina. Pabili ka nga ng toyo, suka at paminta. Kulang na dito. Bilisan mo't nagluluto ako. Napakunot agad ang noo ni Chora. Kumapit siya sa unan na parang ayaw na ayaw niyang bitawan ang pinapanood. Ramdam niya ang pagkainis dahil kasi simula pa lang ng eksenang inaabangan niya. Pa, sandali lang! Sagot ni Chora. Medyo napalakas ang boses. Tapos na to, sandali na lang. May eksena pa si Gu Junpyo at si Jandy. Hindi ko pwedeng iwan. Sayang naman. Hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakapako sa screen. Umaasang hindi na siya uutusan ng papa niya. Ngunit narinig niya ang mga yabag na papalapit at mas lalo siyang kinabahan. Chora, sinabi ko nang bumili ka. Sabi ng kanyang ama, nakatayo na sa may pintuan. Hindi pwedeng hintayin pa yung pinapanood mo. Anong oras na? Kailangan ko na ngayon. Napabuntong hininga si Chora. Ramdam niya ang pagkatalo. Kahit ayaw niya, alam niyang wala siyang choice. Mabagal siyang tumayo na parang may mabigat na nakapatong sa balikat niya. Ano ba naman kasi papa? Reklamo niya habang nakasimangot. Exciting na nga eh. Si Gu Junpyo na to. Hindi naman ako palaging nanonood. Pwede bang si ate na lang? Nasa likod niya ang ate niyang nakahiga sa papag. Ngumunguya ng chichirya habang nakangisi. Halatang naririnig nito ang reklamo ni Chora. Hayaan mo na po si Chora, sabi ng ate niyang natatawa. Baka may pag-asa pa yung tombits na yan, nauhumalig na sa mga Koreano. Malay mo, may dumating na ganyan dito. Agad na napalingon si Chora sa ate niya habang namumula ang pisngi. Ramdam niya ang halo ng hiya at inis. Hindi niya gusto ang tawag na yon. Hindi ako tomboy, sagot ni Chora at medyo pasigaw pa. May tomboy bang magkakaroon ng crush na lalaki? Crush lang naman si Gu Junpyo. Lahat naman may crush. Ikaw nga, dati kay Jericho Rosales eh. Natawa ang ate niya at napailing. Alam mo, nakakatawa ka. Ang siga mong kumilos, pagkatapos sa mga cute na singkit ka lang pala mahuhulog. Baka kapag may dumating na Koreano dito, ikaw pang unang hahabol. Napairap na lang si Chora. Kinuha niya ang pera sa mesa at mabilis na naglakad pa palabas. Ramdam niya ang init ng pisngi. Pero sa loob-loob niya, may kaunting kilig pa rin dahil kay Gu Junpyo sa palabas na Boys Over Flowers. 2 bahay lang ang layo ng tindahan ni Ate Galo. Ngunit habang naglalakad siya, iniisip pa rin niya ang eksena sa TV. Ine-imagine niya ang sarili niya na nasa school. Siya si Jandy, tapos may lalaking katulad ni Gu Junpyo na lalapit sa kanya. Imposible naman, bulong niya sa sarili. Wala namang Koreano dito, puro may ingay na batang lalaki lang. Wala man lang mukhang artista. Mga mahihirap na nga, mga mukha pang maasim. Napahinto siya sandali pagkatapos ay napangiti. Kahit alam niyang imposible, masarap pa ring mangarap. Lalo na't bata pa siya at puno ng imahinasyon. Pagdating niya sa tindahan ni Ate Galo, binili niya agad ang mga kailangan. Habang naghihintay, nakita niya agad si Jelay na anak ni Ate Galo sa veranda. Nakaupo ito sa bangko, nakangiti habang pinaglalaruan ang mga plastik na takip ng bote. Kilala ni Chora si Jelay mula bata pa. Mabait ito, tahimik at laging masaya. Malambing din sa kahit na sino sa kabila ng pagkakaroon ng Down syndrome. Hi Jelay! Bati ni Chora nang nakangiti.
Anong ginagawa mo? Naglalaro ka na naman? Ang saya mo naman lagi. Hindi ka ba napapagod ngumiti? Ngumiti si Jelay ng mas malaki. Chora, bumili ka? Saan ka galing? Nanonood ka ulit ng drama? Sino na naman ang crush mo? Natawa si Chora. Si Gu Junpyo pa rin. Siya lang, wala nang iba. Ang gwapo kasi, parang hindi totoong tao. Gwapo rin naman si Jiho, si Woo-bin at saka si Lee-jung. Pero si Gu Junpyo pa rin talaga. Sasagot pa sana si Jelay, pero bigla itong napalingon sa loob ng bahay. Sinundan ni Chora ang tingin nito at doon siya natigilan. May isang lalaki sa loob ng veranda. Halos kasing edad niya lang. Pero kakaiba ang dating. Maputi ang balat, maayos ang buhok at parang malinis ang aura. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt pero mukhang parang model pa rin. Parang tumigil ang mundo ni Chora. Hindi niya napansin na nakabukas pa ang bibig niya. Hindi rin niya napansin na hindi na siya kumikibo. Sino yan? Bulong niya kay Jelay. Halos hindi gumagalaw ang labi. Parang Koreano? Hindi siya taga dito? Hindi ko pa siya nakikita. Bakit parang artista? Ngumiti si Jelay. Si Kuya Namtot? Napangiwi si Chora sa pangalan. Namtot? Ang pangit naman ng pangalan. Parang pangalan ng aso. Hindi bagay sa mukha niya. Ang gwapo tapos Namtot? Biglang lumabas si Ate Galo, dala ang mga binibili niya. Narinig nito ang sinabi ni Chora at napatawa. Hindi Namtot yon, sabi ni Ate Galo habang inaabot ang supot. Uta lang talaga yang si Jelay. Namson ang pangalan. Pamangkin ko yan, taga Maynila. Half Korean yan, kaya ganyan ang mukha. Napatulala si Chora. Half Korean, biglang bumalik sa isip niya si Gu Junpyo. Parang may tumibok sa dibdib niya ng mas malakas. Pogi ba? Tanong ni Ate Galo habang nakangisi. Mukhang kinikilig ka. Kanina pa kita tinitingnan, hindi ka makapagsalita. Hindi nakasagot si Chora. Ramdam niyang init ng pisngi niya. Gusto niyang tumingin kay Namson ulit pero nahihiya siya. Oo nga pala, dagdag ni Ate Galo habang natatawa. Tomboy pala si Chora, kaya walang effect sa kanya yan. Agad na palingon si Chora. Hindi ako tomboy, Ate Galo. Inayos niyang sombrero at tunog defensive. Curious lang po kasi ako. Hindi ko lang kilala. Ngayon ko lang po siya nakita rito sa atin. Saka cute lang naman siya pero mukha siyang masungit. Napatingin siya kay Namson. Tahimik lang itong nakatayo. Walang ekspresyon ang mukha nito. Pero sa mata, parang may lalim na mahirap abutin. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero parang gusto niyang kausapin ito. Kaya lang, naisip niya rin na huwag na lang. Lumipas ang mga taon nang hindi na muling nakita ni Chora si Namson. Unti-unti, naging alaala na lang sa kanya ang batang mukhang Koreano na minsang nakita niya sa veranda ni Ate Galo. Paminsan-minsan, naiisip niya pa rin yon, lalo na kapag nanonood siya ng K-drama. Pero kalaunan, napalitan yon ng ibang crush, ibang ingay ng buhay, at mas matitinding problema sa school. Nasanay na siya sa pagiging maingay, matapang at walang pakialam sa sasabihin ng iba. Namalaya na lang na second year high school student na siya. Maingay ang classroom, may nagtatawanan, may nagkokopyahan ng assignments, at may naghahabulan pa sa likod ng mga isip bata. Nakasandal si Chora sa upuan niya. Nakataas ang paa sa harap. Hawak ang lumang notebook habang kausap ang seatmate niyang si Lani. Oy, Lani, pahiram nga ng correction tape mo. Walang hiyang sabi ni Chora. Mali-mali itong sinulat ko kagabi. Hindi ko pa naman ginawa ng maayos. Hindi ko rin dala yung akin. Naiwan ko yata sa bahay. Umiling si Lani habang inaabot ang gamit. Burara ka kasi. Kababae mong tao. Hindi mo maayos ang gamit mo. Ikaw talaga, Chora. Lagi kang nanghihiram. Parang wala kang sariling gamit. Kahapon notebook ko, kanina lapis ko. Ngayon correction tape ko naman. Napangisi si Chora. Ano ba? Friends naman tayo. Saka ibabalik ko rin. Hindi ko naman kinukuha. Hiram lang to, promise.
Hindi ako katulad ng ibang classmate natin na nanghihiram tapos hindi na binabalik. Tumawa si Lani. Ewan ko sa'yo. Napairap si Chona. Hindi naman ako lagi nanghihiram. Minsan lang. Saka mas maganda nga kasi may kausap ako. Kung may sarili akong gamit, baka tahimik lang ako. Napanis ng laway mo dyan. Biglang bumukas ang pintuan ng classroom. Natahimik ang ilan. Pumasok ang advisor nila kasama ang isang lalaking estudyante. Napalingon si Chora at walang interes sa simula. Ngunit nang makita niya ang mukha nito, parang may kumalabog sa dibdib niya. "Class, may bago tayong kaklase," sabi ng teacher. "Transfer student siya galing Maynila. I hope maging mabait kayo sa kanya." Napatingin si Chora ng mas mabuti. Parang pamilyar at parang nakita niya na dati. Habang nakatayo ang lalaki sa harap, may hawak itong maliit na panyo. "Anong pangalan mo?" tanong ng teacher. Mahinahon itong sumagot. "Namson Kang po. Kalilipat lang po namin dito sa probinsya. Sana po makasundo ko kayo. Hindi po ako masyadong maingay." Nanlaki ang mata ni Chora. Parang tumigil ang mundo niya sandali. Naalala niya na ito. Si Namson na pamangkin ni Ate Galo. Yung batang nakita niya noon pero mas tumangkad na, mas maayos at mas maarte. "Chora!" bulong ni Lani. "Nakatingin ka. Kilala mo ba yan? Parang natulala ka. Gwapo, no?" Umiling si Chora pero hindi inaalis ang tingin. Hindi ko kilala. Parang familiar lang. Mukha siyang artista pero parang masungit." Naupo si Namson sa bakanteng upuan sa harap ni Chora. Bago ito umupo, inilabas nito ang panyo. Pinunasan ng upuan ng maingat na para bang kahit kaunting dumi, sinisiguradong wala. Napangiwi na lang si Chora. "Grabe, ang arte," bulong ni Chora. "Pinunasan pa, parang may mikrobyo dito. Public school to, hindi hotel." Narinig ni Lani ang mga sinabi niya at napatawa. "Oo nga, parang maarte. Pero ang gwapo ha, mukha siyang Korean." Napairap si Chora. "Korean naman talaga, pangalan pa lang. Dati crush ko yung ganyan. Ngayon nakakainis na. Parang feeling mayaman, pinupunasan pang upuan." Lumipas ang ilang minuto. Nagsimula ang lecture nila. Ngunit napansin ni Chora na wala siyang ballpen. Kinapa niya ang bag. Napabuntong hininga siya. Wala na naman. "Lani, pahiram ng ballpen?" bulong niya. "Wala na akong extra," sagot ni Lani. "Hiram ka sa iba." Hindi siya makabuelo sa iba, lalo na at mahigpit ang teacher nila sa second period. Napatingin si Chora sa harap na malapit sa kanya. Si Namson na may dalang pencil case na maayos. Halatang kompleto ito sa gamit. Nagdalawang isip siya pero lumapit pa rin. "Uy," sabi ni Chora at kinalabit ang likod nito. "Pahiram ballpen, wala akong dala. Saglit lang, ibabalik ko rin." Napalingon si Namson sa kanya saglit. Tahimik nitong iniabot ang ballpen nang walang salita. Nagulat si Chora. Salamat. Mabait ka rin pala. Akala ko maarte ka lang. Hindi ka pala madamot." Tahimik lang si Namson na inalis ang tingin sa kanya. Bumalik ito sa sinusulat na parang wala lang. Napanguso tuloy si Chora. Ginamit ni Chora ang ballpen. Pagkatapos ng klase, ibinalik niya na rin naman ito. "Eto na, ibabalik ko. Bibili na ako sa kantin. Salamat ha. Ayos tong ballpen mo. Smooth isulat sa papel." Kinuha ni Namson ang ballpen. Ngunit bago ilagay sa pencil case, pinunasan nito yon ng panyo. Napakunot ang noo ni Chora at biglang nainis. "Ano ba yan? Pinunasan mo pa? Marumi bang kamay ko? Ang arte mo naman. Ballpen lang yan." Tumingin si Namson ng kalmado sa kanya. Hindi naman marumi. Gusto ko lang malinis. Sanay lang ako na ganito ang ginagawa ko sa lahat ng gamit ko. Hindi naman kita iniinsulto." Napairap si Chora. "Pero parang gano'n na rin. Pinunasan mo agad. Parang diring-diri ka. Ako pa ngang nanghiram eh. So, ibig sabihin para sa'yo, marumi ako? Dapat hindi ka na nagpahiram kung ganyang mandidiri ka pala." Sumagot si Namson sa kanya.
Hindi ko alam kung bakit may narrative ka na ganyan. Sinabi ko ng dahilan ko at hindi mo tinatanggap. Ikaw ang nanghiram. Pinahiram kita. Hindi ako nagreklamo. Bakit ikaw ang galit ngayon sa halip na magpasalamat ka na lang? Tumagal ang tingin ni Chora rito. Naiinis siya dahil kahit wala namang sabihin si Namson, nakaka-offend naman talaga ang naging kilos nito. Madalas siyang ma-offend sa ibang tao, lalo na kapag naaasar siya. Pero hindi niya alam kung bakit mas big deal na si Namson ngayon ang nagpaparamdam nun sa kanya. Ayoko lang ng maarte, sabi na lang ni Chora. Public school to, madumi talaga. Kung ayaw mo, wag kang magpahiram, simple lang. Kalmado pa rin si Namson. Hindi ako maarte. Malinis lang. May difference ang pagiging maarte at pagiging malinis. Hindi ko sinabing madumi ka. Don't put words into my mouth. Napailing si Chora na ginamitan pa siya ng mga ganoong parirala. Pareho lang yun, maarte ka. Ang gwapo mo pa naman sana. Sayang. Napatingin si Namson at bahagyang nagulat. Bakit sayang? Napangisi si Chora. Kasi kung hindi ka maarte, baka crush pa kita. Kaso hindi naiinis ako sa'yo. Tahimik na napatitig sa kanya si Namson. Nagulat siguro na sinabi niyang may chance na maging crush niya ito. Ganun naman palagi si Chora. Sasabihin kung ano ang gustong sabihin. Uy, nag-aaway ba kayo? Bulalas ng isa nilang kaklase. Huy, paawat ka naman, Chora. Transfer yan, ginugulo mo na naman. Pero hindi yun pinansin ni Chora. Abala pa siya kay Namson. Ano, may problema ka ba sa akin? Kung ayaw mo ng gulo, wag mo akong pakitaan ng ganyang reaksyon. Yung para bang dering-deri ka sa akin. Simple lang. Napailing si Namson na para bang sobrang liit ng utak niya. Hindi kita pinapansin. Ikaw ang lumapit. Ikaw ang nanghiram. Ikaw ang nagsimula. Umismid lang si Chora. Ang dami mong sinasabi. Ang arte mo talaga. Nakakainis. Wala nang naging reaksyon si Namson. Bumalik lang ito sa pagsusulat at hindi na siya pinansin. Ngunit si Chora hindi na matahimik. Nang dumating na ang next teacher, sinikap niyang mag-focus. Pero napapansin niya ang bawat galaw ni Namson. Kung paano nito inaayos ang mga notebook. Kung paano nito hinahawakan ng ballpen. Kung paano nito pinupunasan ng mesa. Nahiya si Chora na burara at makalat sa gamit. Ang arte talaga? Nakakaasar? Bulong niya sa sarili. Ilang araw matapos ang unang bangayan nila, nag-announce ang teacher ng group project. Maingay ang classroom, may nagrereklamo, may excited, at may walang pakialam. Nakasandal si Chora sa upuan, umiikot ang ballpen na hiniram lang din niya, habang nakikinig ng kalahati lang sa instructions. Mag-partner kayo, sabi ng teacher. 2 bawat group, gagawa kayo ng written report at visual presentation. Malinis, maayos at readable dapat ha. Next week ang submission. Napahinga ng malalim si Chora. Grabe naman, partner agad. Ayoko nang may ka-partner. Mas gusto ko ng solo. Hindi ko kailangang makisabay sa arte ng iba. Basta maipasa ko lang, okay na. Natawa si Lani sa kanyang tabi. Sino kayang mapupunta sa'yo? Kawawa naman yung magiging partner mo. Baka ma-stress. Alam mo naman sulat mo. Parang kinaykay ng manok. Napangisi si Chora. Sana ikaw na lang, Lani. Para ikaw na lang ang ma-stress sa akin. Pero bahala sila. Kung sino mapunta sa akin, makisabay na lang. Hindi ako magbabago para sa project. Paki ko ba sa mataas na grades? Ang mahalaga, pasado. Biglang nagsimulang magtawag ng partner ang teacher. Isa-isa nitong pinagsasama ang mga estudyante. Nang marinig ni Chora ang kanyang pangalan, napalingon siya. Chora de la Cruz, partner mo si Namson Kang. Nanlaki ang mata ni Chora, parang may sumabog sa utak niya. Napalingon siya agad sa harap, kung saan tahimik lang na nakaupo si Namson. Ano? Siya? Bulong ni Chora. Ma'am, pwede bang iba? Hindi kami magkasundo. Baka hindi namin matapos yan. Baka mag-away lang kami. Umiling ang teacher at bahagyang nagtaka. Bakit naman hindi kayo magkasundo? Anong problema? Pero hindi ba mas maganda yan? Opposites kayo. Matututo kayong makisama.
Saka baka magkasundo na kayo. Wala nang palit, fix na yung partners ninyo. Napabuntong hininga si Chora. Bukod sa hindi niya ito ka-close, sobrang naaartehan talaga siya kay Namson. Baka hindi niya kayanin, mabaliw pa siya sa paggawa ng project. Napatingin siya kay Namson. Tahimik lang ito, pero may bahagyang buntong hininga rin. Parang hindi rin natutuwa na siya ang partner. Napipilitang lumapit si Chora sa upuan nito. Uy, partner daw tayo. Huwag kang mag-expect, hindi ako organized. Hindi rin ako mahilig sa malinis. Basta may output, okay na. Sumagot si Namson ng kalmado. Okay lang. Gagawin ko yung kaya ko. Basta mag-cooperate ka. Ayoko ng gulo. Gusto ko lang matapos. Ngumuso lang si Chora. Parang kaunting kibot lang. Magsisimula na naman ang bangayan nila. Nakikita niya pa lang, alam niyang hindi si Namson ang klase ng estudyante na gumagawa ng output na basta may maipasa lang. Ito ang tipo na may color coding, label at maraming design na ilalagay. Hindi ganon si Chora, kaya wag sana siyang pilitin. Naglabas si Namson ng folder. Talagang may kulay pa ang bawat section. May divider at may label din. Napatingin si Chora at nainis na naman. Grabe, talagang may color coding ka nga. Sumulyap sa kanya si Namson. Para hindi magulo, madaling hanapin, hindi nakakalito. Medyo napakapit si Chora sa kanyang bag. Parang ayaw niyang buksan sa harap nito. Batid niya sa kanyang sarili na magulo ang kanyang gamit. Basta na lamang nakasalampak ang mga notebook at ang tinta ng ballpen na dumihan na ang loob ng bag. Nang nilabhan ng nanay niya ang kanyang bag, napingot talaga siya dahil hindi matanggal. Sinimulan nilang gawin ang outline. Nagulat si Chora. Magulo, may erasures at may talsik pa ng tinta. Biglang kinuha ni Namson ang papel. Palitan natin, marumi na, hindi na readable. Gumamit tayo ng bago. Napakunot ang noo ni Chora. Ano ba? Kakasimula pa lang, hindi pa nga tapos. Arte mo, papel lang yan. Sumagot si Namson ng kalmado. Mas okay kung malinis simula pa lang. Hindi tayo mahihirapan. Mas magandang tingnan. Saka ipapakita yan kay ma'am. Napairap si Chora. Ikaw na lang gumawa, naiinis ako sa'yo. Lahat pinapansin mo. Ikaw magaling, 'di ba? Oh, edi ikaw na. Nanahimik na lang si Namson at ito ang nagtuloy sa sinusulat niya. Pantay at maayos itong magsulat. Hiyang-hiya ang handwriting niya na kahit siya ay hindi rin mabasa. Ang linis mong magsulat, pabulong niyang sabi. Hindi napigilang purihin ito. Parang printed, nakakainis, bakit ganyan ang sulat mo? Sumagot naman si Namson sa kanya. Practice. Gusto ko readable kaya iniensayo kong magsulat ng maganda. Ngumuso na lang si Chora. Naiinis na naman siya, para kasing feeling perfect sa tono ng pananalita. Lumipas ang ilang minuto, pinagsulat ulit siya ni Namson. Dumumi ulit ang papel ni Chora. Pinunasan niya gamit ang kamay, kaya yon at nag-smudge. Kinuha ulit ni Namson. Palitan natin, marumi na ulit. Sumabog na si Chora. Ano ba? Ilang beses na? Papel lang yan. Hindi ka ba napapagod? Ako napapagod ako. Hindi naman ikaw ang nagsisimula. Ako naman. Maayos na to. Hindi ko gusto ng maayos lang. Project natin to. Saad pa ni Namson na para bang dapat may pakialam siya roon. Napailing si Chora. Ang arte-arte mo, parang babae, lalamya-lamya kapag magsalita. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Namson. Nagkatinginan sila, sa pagkakataong yon, pareho ng iritable. Napangisi si Chora. Tanong ko lang, bading ka ba? Kasi ang arte mo, ang linis mo, parang girl. Natahimik ang paligid. May nakarinig kaya napatingin ang ilan. Naghihintay na lang kung sino ang unang sasabog sa kanila ni Namson. Bahagyang nilapit ni Namson ang mukha sa kanya, kaya bahagya siyang naduling sa kagwapuhan nito. Hindi ako bading. At kahit ano pa ako, hindi mo dapat pakialaman. Kilos ko to at walang mali sa kilos ko kung nagpapakatotoo naman ako. Hindi kita tinawag na tomboy. Kahit matapang ka, kahit maingay ka, kahit parang lalaki kang kumilos minsan. Nanlaki ang mga mata ni Chora. Hoy,
Hindi ako tomboy. O, di ba? Galit ka na tawagin ka sa hindi ka naman. Huwag mong gawin sa akin. Napanganga na lang si Chora. Wala na siyang masagot kay Namson. Totoo naman kasi na may point ito. Alam niya na nasupalpal na siya roon. Pero maya-maya'y nagbangayan sila ulit. Ngunit habang nagrereklamo si Chora, tuloy pa rin si Namson sa paggawa. Inaayos nito ang notes, kinokopya ang magulong sulat ni Chora at nililinis ang format. Napairap na lang siya at hinayaan ito. Lumipas ang school year at hindi na muling naging magkaklase sina Chora at Namson. Nasa second section si Chora, samantalang si Namson ay palaging nasa first section. Kahit hindi sila magkasama sa classroom, paminsan-minsan pa rin silang nagkakasalubong sa koridor, sa kantin o sa labas ng school gate. At sa bawat pagkakataon, parang automatic na umiinit ang ulo nilang dalawa. Isang tanghali, palabas si Chora ng classroom kasama si Lani. Pawis na pawis siya dahil katatapos lang ng PE at nakatali lang ang buhok niya ng basta-basta. Grabe, pagod na pagod ako. Reklamo ni Chora. Pinatakbo na naman kami. Hindi naman ako atleta. Bakit kailangan pa yun? Mas gusto ko pang maglinis ng classroom. Natawa si Lani. Ikaw lang yata ang mas pipiliing maglinis kaysa tumakbo. Tamad ka talaga. Pero bagay sa'yo, ang lakas mo ring sumigaw. Napairap si Chora. Hindi ako tamad. Ayoko lang pawisan. Ang init kasi. Saka ang alikabok ng field. Ang dumi sa paa. Bigla siyang napahinto. Sa kabilang koridor, nakita niya si Namson. Malinis ang uniform, maayos ang buhok, at may hawak na folder. Nagkatinginan na naman sila na para bang normal na gawain na yon kapag sila ang nagkakasalubong. Napakunot agad ang noo ni Chora. Ayan na naman, ang arte. Hindi man lang pinapawisan, parang hindi tao, parang may sariling aircon. Nilagpasan lang nila ang isa't isa. Umismid siya nang maamoy ang bango ni Namson. Amoy baby cologne na masarap lang hapin. Siniko siya ni Lani sabay bulong. Uy, tinitingnan ka rin. Parang may tension kayo. Hindi pa rin kayo okay? Napairap si Chora. Wala akong pakialam sa kanya. Siya lang yung maarte. Akala mo naman sobrang dumi ko kapag kasama ako. Nakakainis. Tawang-tawa lang si Lani. Alam naman yata ng lahat. Hindi sila nagkakasundo ni Namson. Hindi pa naman umaabot sa pisikalan, pero yung tensyon sa tuwing nagkakasalubong sila o lalapit sa isa't isa, parang alam na ng lahat na may magsisimula na namang bangayan. Hindi pa naman siya nagpapatalo at ganoon din si Namson. Ilang linggo ang lumipas. Isang hapon, pinapunta si Chora ng mama niya sa bayan. Naggrocery sila ng ilang mga kailangan sa bahay. Mainit ang panahon at bitbit ni Chora ang mga eco bag habang naglalakad sa tabi ng mama niya. Ma, ang bigat? Reklamo ni Chora. Bakit ang dami mong binili? Parang pang isang buwan, hindi ko na kayang buhatin. Dapat si kuya na lang ang sinama mo. Sumagot ang mama niya habang tumatawa. Ikaw naman, 2 supot lang yan. Sa kayang kuya mo, alam mo namang hirap utusan. Mababato ko lang yon. Napabuntong hininga si Chora. Sa kanilang magkakapatid, siya talaga ang runner. Kapag may utos, siya ang madaling mautusan. Kahit burara siya sa gamit, masipag naman siya sa ibang bagay at talagang maaasahan. Natawa ang mama niya. Kaya lumalakas ang boses mo, hindi ang katawan mo. Puro ka kasi reklamo. Huwag ka mag-alala. Mamaya, ililibre kita ng shake na gusto mo. Pagkatapos mag-grocery, dumaan sila sa parlor na katabi ng bigasan. Medyo aesthetic ang loob at may aircon pa. Magpapa-pedicure muna ako, sabi ng mama ni Chora. Masakit ng kuko ko, saka ikaw na rin, ang tigas na ng kuko mo sa paa, parang hindi pang babae ang kuko mo. Napangiwi si Chora. Ma, ayoko, nakikiliti ako, saka nakakahiya, ang daming tao. Umiling naman ang kanyang ina. Umupo ka na, matigas na yan, mahihirapan ka maglakad. Napilitan si Chora at nilapag ang mga pinamili sa tabi. Umupo siya sa silya at hinihintay ang maglilinis sa kanya. Inilabas niya ang cellphone at nag-scroll para hindi mapansin ang paligid.
Biglang may umupo sa harap niya. May hawak na maliit na basin kaya napatingin siya. Nanlaki ang mata ni Chora at halos mabitiwan ng cellphone. Ikaw? Napabusangot si Namson. Nakasuot ito ng apron at umupo sa isang maliit na bangkito. Ibabad mo muna ang mga paa mo rito. Ayaw niya sana. Pero bigla nitong hinila ang mga paa niya at nilublob sa basin na may maligamgam na tubig. Gulat na gulat si Chora. Sa tanang buhay niya, hindi niya inasahan na mahahawakan ni Namson ang mga paa niya na may matitigas na kuko at sa malamang ay may ingrown pa. Pinilit ni Chora na umayos. Ano to? Nagsa-sideline ka? Marunong ka ba talaga? Baka mamaya tusukin mo pa ako tapos dumugo. Kinuha ni Namson ang maliit na basket nito kung nasaan ang mga panlinis. Mama ko ang may-ari nito. Tinutulungan ko lang. Maupo ka ng maayos at huwag kang malikot. Hindi ka masusugatan. Gulat na gulat pa rin siya. Kinuha ni Namson ang mga paa niya at pinunasan. Pinatong ang binte sa mas maliit na upuan at tiningnan ang mga kuko niya. Bigla siyang nahiya. Parang gusto niya nang lumubog. Napatingin ang mama ni Chora. Ikaw ang pamangkin ni Galo, hindi ba? Ang bait mo naman. Kahit lalaki, tumutulong ka sa parlor ng mama mo. Sumagot si Namson ng magalang. Opo. Lumaki po ako na si mama lang ang kasama ko. Kaya lahat po ng ginagawa niya, natutunan ko na lang din. Kailangan ko pong tumulong. Ngumuso si Chora. Medyo na guilty na tinatawag niya itong bading. Baka kaya malambot kumilos si Namson, yun ay dahil ang mama nito ang nagpalaki. Napangiti ang mama ni Chora. Ang sipag mo, ang linis mo pang tingnan, hindi ka maarte sa trabaho. Ma, wag mo nang purihin, maarte yan. Sa school nga, diring-diri kaunting dumilang. Singit ni Chora dahil yun naman ang totoo. Sumagot naman si Namson habang nililinis ang mga kuko niya. Hindi mo ako makikitang naglilinis dito kung nandidiri ako. May mga bagay lang talaga akong nakasanayan. Umiwas siya ng tingin, pero medyo napapaiwas dahil sa kiliti. Hinihila naman pabalik ni Namson ang paa ni Chora at napapatingin sa kanya. Napangiti ang mama niya, yumuko at bumulong. Bading ba yan? Napamulagat si Chora. Hindi, lambot lang. Ganyan lang talaga yan, mama. Habang nililinis ni Namson ang paa niya, napapikit si Chora. Sobra siyang nakikiliti. Pinipigilan niya lang talaga. Pero nang tinatanggalan na siya ng ingrown, doon na siya medyo nasaktan at nahihiya. Ohoy, dahan-dahan, sabi ni Chora. Huwag mong tusukin, baka dumugo. Baka mamaya, hindi ka naman pala talaga marunong. Kalmado si Namson at muling tumingin sa kanya. Hindi kita sasaktan, relax ka. Huwag kang gumalaw. Matutuso ka kasi ang likot mo. Napansin ni Chora na maingat ang kamay ni Namson. Magaan at halos hindi niya maramdaman. Kahit lalaki, marunong na marunong talaga. Ang gaan ng kamay mo, hindi niya napigilang sabi. Parang hindi lalaki. Pero in fairness, hindi masakit. Sumagot naman si Namson. Sabi ko naman, sanay ako dito. Hindi ako pabaya. Saka parlor to ni mama. Hindi ko sisirain ang reputasyon niya dahil lang sa akin. Umasim na lang ang mukha ni Chora. Hindi na siya makapaglaro sa cellphone. Nakatingin lang siya sa kamay ni Namson. Medyo natutuwa na makita itong nililinisan ang kanyang mga kuko. Maingay ang hallway ng isang tanghali. Katatapos lang ng klase at naglalabasan ang mga estudyante. Naglalakad si Chora na may hawak na tinapay. Ngumunguya habang kausap si Lani. Hindi niya pinapansin ang mga tumitingin sa kanya. Grabe, gutom na gutom ako, sabi ni Chora sa kaibigan. Hindi ako nag-almusal kanina, nagmadali kasi ako. Buti na lang may tindahan sa ibaba. Tumawa si Lani. Ikaw kasi late lagi. Hindi ka na natuto, tapos magrereklamo ka kapag nagutom. Napairap si Chora. Hindi ako late, sadyang mabagal lang ang oras ko. Saka hindi ako sanay kumain sa umaga. Nahihilo ako, saka... Hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya nang may tatlong lalaki na tumabi sa kanila. Mga upper section, kilala sa pagiging mapang-asar. Napahinto si Chora. Uy, si Chora!
sabi ng isang lalaki habang nakangisi. Ang ingay mo na naman, rinig ka hanggang kabilang building. Napairap si Chora. May problema ba? Hindi naman kita kinakausap. Kung naiingayan ka, takpan mong tenga mo. Tumawa pa ang mga kasama nito. Ang tapang mo talaga. Akala mo kung sino kang tombeats ka. Pero babae ka lang naman. Feeling may talong. Napataas ang kilay ni Chora. Sino bang nagsabing tomboy ako at feeling may talong? Lumapit ang isa pa. Talaga? Bakit parang lalaki ka kumilos? Baka tomboy ka talaga. Tapos ang totoo, girlfriend mo naman talaga yung si Lani. Napahigpit ang hawak ni Chora sa tinapay. Ramdam niya ang pag-init ng ulo niya. Pati si Lani, dinamay pa sa mga walang kwentang asar sa kanya. Matalim ang tingin na iginawad ni Chora. Gusto niyo bang masapak? Tumawa pa ang lalaki. Ay, galit agad. Totoo siguro. Tomboy nga. Susugod na sana si Chora. Nakataas na ang kanyang kamay. Handa nang sumapak. Ramdam niya ang adrenaline, ang galit at ang pamilyar na pakiramdam na kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Wala siyang pakialam kahit 3 lalaki pa at pagtulungan siya. Ohoy, ano yan? Gusto niyo bang isumbong ko kayo kay Sir Ahmad at madala kayo sa disciplinary office? Malamig na tanong ni Namson na alam ng lahat na isa sa mga officer. Lalamya-lamya si Namson pero sapat na ang pagiging officer nito para matakot ang ibang estudyante. Nangunguna tong tomboy na to eh. Duwag na sumbong ng isang lalaki. Kumunot agad ang noo ni Chora. Anong ako? Kayo ang nangunguna dyan. Nananahimik kami ni Lani. Bigla kayong lumapit na mga bugok. Pwede ba? Sabi ni Namson at kalmado pa rin. Nakita ko ang nangyari. Ayoko nang palakihin pa to. Naglalakad lang sila ni Lani. Hindi naman kayo pinapansin. Bumalik na lang kayo sa mga classroom ninyo. Bumalik naman ang 3 lalaki na nang-aasar sa kanya. Napatingin siya sa likod ni Namson. Hindi siya makapaniwalang ipagtatanggol siya nito. Ano yon? Tanong ni Chora habang nakakunot ang noo. Sumagot si Namson ng simple. Ayoko nang lumaki. Napairap si Chora. Kung hindi ka dumating, sitapak ko na. Nakakainis sila. Hindi ko sila palalagpasin. Kaya nga lumalaki, minsan mas okay umiwas. Napatingin si Namson sa pisngi niya. May dumi ka. Napakunot ang noo ni Chora. Ha? Saan? Inabot ni Namson ang panyo. Dito sa gilid, mukhang chocolate. Bahagya siyang natigilan nang ipunas nito ang panyo sa kanya. Para siyang batang tinanggalan ng amos. Ramdam niya ang init ng mukha at hindi niya alam kung bakit. Salamat, sabi niya at agad na inagaw ang panyo mula rito. Pero hindi ibig sabihin nito na mabait ka na. Naiinis pa rin ako sa'yo. Pero salamat, hindi ko inaasahan na aawat ka. Ayoko lang ng gulo. Tumango lang si Chora. Hindi niya namalayan na hawak pa rin niya ang panyo. Hindi niya naibalik at habang naglalakad ito palayo, ramdam niya ang kakaibang pakiramdam. Inis pa rin pero may halong hindi niya maipaliwanag. Bigla siyang hinampas ni Lani. Chora, alam kong magkaaway kayo palagi pero bakit kinikilig ako sa ganung interaksyon ninyo? Agad siyang nangilabot at lumayo kay Lani. Magtigil kang babaita ka, wala lang yon. Kahit alam naman ni Chora sa sarili niya na tila mayroon. Sumapit na ang graduation day. Nakasuot si Chora ng simpleng blouse at planchadong palda. Pero halatang hindi siya sanay sa formal na ayos. Paano ba naman pinaayusan siya ng mama niya sa parlor na para bang JS prom ang pupuntahan niya at hindi graduation? Paminsan-minsan iniirapan niya ang sarili sa salamin ng cellphone. Ang init naman, reklamo ni Chora kay Lani habang nagpapaypay gamit ang papel. Kanina niya pang hinahawi ang kinulot niyang buhok, kinakamot ang mukhang may makeup. Bakit ba kailangan pang mag-ayos? Hindi naman ako komportable. Mama kasi, sabi ko pupusod na lang ako ng buhok ko. Lip tint at pulbo na lang ayos na. Tawang-tawa si Lani. Huwag kang magreklamo. Ang daming nakatingin sa'yo. Nagagandahan na siguro. Ang ganda mo ba namang tomboy? Naiirita siyang lumingon kay Lani. Tomboy na naman. Graduation naman to, Chora. Siyempre mag-aayos ka.
Tingnan mo ngang sarili mo, ang ganda mo kaya. Hindi ka lang sanay, kaya siguro pinabuanggan ng nanay mo ang itsura mo. Kasi nga 'di ba? Nagkaroon ka ng bulutong ng JS prom kaya hindi ka nakasali. Tapos nung sumunod na taon, nabalian ka ng paa kaya hindi ka rin nakadalo. Gustong gusto ka talagang bihisa ng mama mo kaya pagbigyan mo na. Sure ako, bibigyan ka ng magandang debut ng mga yan. Bunso ka pa naman, agad siyang nangilabot. Iyo, kung kailangan ko pag mag-gown, wag na lang mag-celebrate. Nagsimula na ang ceremony. Sa unahan, nakita niya si Namson. Bahagyang natigilan si Chora. Sa loob niya, may kakaibang bigat kapag pinagmamasdan niya ito. Hindi niya inaasahan na mararamdaman niya yon. Nasa bag niya ang maliit na kahon. Isang relo na pinag-ipunan niya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi rin niya alam kung bakit gusto niyang ibigay kay Namson na palagi niyang kabangayan. Lani, bulong ni Chora. Kung may bibigyan ka ng regalo, kahit hindi mo naman ka-close, okay lang ba yon? Hindi ba weird? Napataas ang kilay ni Lani. Depende kung sino. Sino ba yan? Huwag mong sabihing si Namson. Agad na namula si Chora. Hindi Hindi ko siya gusto. Trip ko lang. Para maalala niya ako. Para may souvenir. Ganun. Na ako ang kabangayan niya sa high school life niya. Napangiti si Lani. Ganon. Hindi mo gusto pero bibigyan mo ng mamahaling relo. Okay. Hinawakan niya ang bag. Ramdam niya ang kaba. Hindi siya sanay na magbigay ng ganoon. Masanay siya sa asaran, sa ingay at sa bangayan nilang dalawa ni Namson. Nang matapos ang ceremony, nakita niya si Namson sa gilid ng court. Nakangiti ito sa mga kasama. Huminga ng malalim si Chora. Pupuntahan ko na. Lumapit siya, nakataas ang kilay at pilit na ginagawang normal ang lahat. Bibigyan niya lang naman ito ng regalo. Yun lang naman. Hindi dapat siya kabahan o maging big deal. Uy, sabi ni Chora. Graduate na tayo, Namson. Hindi na kita makikita. Tahimik na sigurong buhay ko. Wala nang maarte na pupuna sa akin. Tumawa lang si Namson. Nadala lang siguro na masaya ang naging graduation day nila. Sige, aminin ko. Baka mamiss ko ang ingay mo kahit na madalas tayong magbangayan. Natigilan si Chora. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Pigil na pigil tuloy siya sa pagngiti. Mamimiss? Sagot ni Chora at pilit na sumimangot. Ako, hindi naman ako special. Ang dami mo pang maririnig na mas maingay sa buhay mo. Natahimik si Chora. Ramdam niya ang init ng pisngi. Hindi niya alam kung paano ibibigay kay Namson ang regalo. Pero kinuha niya pa rin ang kahon sa kanyang bag. Hahawakan na sana niya nang may lumapit. Namson! Si Hana yon nang umiti rito. Napatingin si Chora at napakunot ang noo. Congrats! Sabi ni Hana. Graduate na tayo. Hindi ko akalain na matatapos din. Ngumiti si Namson ng matamis kay Hana. Oo, congrats din. Napansin ni Chora ang ngitian ng mga ito. Parang may kakaiba. Hindi niya maintindihan. Hindi niya na inilabas ang regalo. Lumapit ang barkada ni Hana. Oy, kayo na ba? Sabihin mo na. Tagal niyo nang nagliligawan. Nanlaki ang mata ni Chora. Parang may sumabog sa kanyang tenga. Napangiti si Hana kahit nahihiya. Huwag nga kayong ganyan. Pero, oo. Kami na ni Namson. Tumawa ang binata at inakbayan pa si Hana. Natigilan si Chora at parang biglang nawalan ng tunog ang paligid. Hindi niya alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya. Naiinis siya, na nagagalit, na parang trinaidor. Hindi niya na talaga maunawaan. Okay, sabi ni Chora at awkward na tumawa. Congrats, bagay kayo. Pareho kayong tahimik. Ngumiti si Namson sa kanya. Salamat. Umatras na lang si Chora. Hawak pa rin ang regalo na hindi niya naibigay. Pag-uwi niya sa bahay, nakita niya ang kuya niyang impakto sa sala. Kuya, may regalo ako sa'yo. Huwag ka na magtanong, kunin mo na lang. Nakabusangot na sabi ni Chora. Nagulat ang kuya niya at bahagyang natawa ng tanggapin kung ano ang binibigay niya.
Bakit nakabusangot ang baby tombits namin na yan? Saka bakit ka nagbibigay ng regalo? Ikaw ang gumraduate ah. Para saan ba to? Ang mahal naman. May okasyon ba? Napairap si Chora sabay sabunot sa kuya niyang impakto. Wala, trip ko lang. Mukha ka kasing garapata. Bagay yan sa'yo. Tumawa ang kuya niya. Ang weird mo. Pero salamat sa relo. Umupo si Chora sa gilid na nakabusangot pa rin. Hindi niya alam kung bakit parang may kulang. Hindi niya alam bakit siya inis na inis. Hindi niya rin alam kung bakit naisip pa rin niya ang ngiti ni Namson sa girlfriend nito na si Hana. Pagkatapos ng high school, nagkanya-kanya na sila ng mga landas. Si Namson sa Maynila nag-aral para sa kolehiyo. Si Chora naman, pumasok na rin sa kolehiyo at kumuha ng kursong criminology. Mainit ang tanghali sa training ground ng academy. Pawis na pawis si Chora habang tumatakbo sa obstacle course. Mabilis ang galaw, hindi nagpapahuli sa mga kasabay niyang lalaki. Mabigat ang hininga niya pero hindi siya nagpapakita ng pagod. Sanay na siya sa tingin ng iba. Sanay sa asaran, sanay sa tawag na tomboy sa kanya, at sanay na sa hamon. Ang bilis mo na naman, Chora. Sigaw ng kasabay niyang si Ramos. Hindi ka na nahihiya. Puro lalaki kasama mo. Ikaw pag nauuna. Parang hindi ka babae. Napairap si Chora habang tumatalon sa huling hadlang. Ano ba, Ramos? Hindi naman karera ng pagiging babae ito. Sorry ha, na mas may ibon pa yata ako sa'yo. Training to. Kung mahina kayo, huwag niyong isisi sa akin. Hindi ko kasalanan kung mabagal kayo. Tumawa si Ramos. Kaya ka tinatawag na tomboy eh. Wala kang kaarte-arte. Wala ka ring boyfriend. Baka hindi ka talaga interesado sa lalaki. Nililigawan ka na ni Perez. Bakit ayaw mo? Huminto si Chora habang hinihingal. Hindi ako tomboy. Wala lang akong oras. Busy ako. Saka hindi ko kailangan ng boyfriend para patunayan na babae ako. Ayoko rin sa mukhang paa. Type niya yung mga cute, mapuputi at mukhang mga Koreano. Si Lani at mga kapatid niya ang nakakaalam ng mga tipo niya sa lalaki. Paano ba naman kapag sinasabi niya sa iba na ganoon ang kanyang mga tipo, tumatawa lang ang mga ito. Kaya kung hindi kamukha ni Lee Min-ho at ni Jungkook, huwag na lang talagang mag-boyfriend. Para kay Chora, mamatay na lang na tigang. Tawang-tawa si Ramos. Buisit ka talagang babae ka. Napakanyang bibig mo. Oo na, defensive ka na naman, pero seryoso. Ilang taon ka na, wala pa rin. Baka naman may tinatago ka. Napairap si Chora. Wala akong tinatago. Ayoko lang ng drama. Mas gusto ko yung diretso at hindi katawan ng habol sa akin. Hindi ko trip yun. Alam na alam ko naman ang mga hasang ninyo rito sa camp. Napailing si Ramos sandali. Kaya siguro, hirap na hirap silang ligawan ka. Natatakot sa'yo. Matapang ka masyado. Mabuti na lang, panglani ako. Sweet palagi. Nginisihan niya ito. Kaya nga siloso ka, diba? Takot na takot ka na ipagpalit ka ng best friend ko. Ganda na nga, talino pa, sweet pa sa lahat ng tao. Kaya ikaw galingan mo. Huwag mong hayaan ang sarili mo na maging pulis patola. Kasi sure na magiging doktor yon. Magiging kawawa ka sa mga magulang nun kapag hindi mo ginalingan sa buhay. Napabusangot naman si Ramos. Si Chora naman ang natawa ngayon. Sa loob-loob niya, sanay na siya sa ganoong usapan. Hindi siya nasasaktan, pero may parte sa kanyang napapaisip. Totoo bang masyado siyang matapang at mapili o talagang may hinihintay lang siya? Lumipas pa ang mga taon, naging policewoman na si Chora. Maikli ang buhok, matibay ang tindig at mabilis kumilos. Mas gusto niya ang field kaysa sa office. Ayaw niyang nakaupo lang kaya sinikap niya ang lahat para mapatunayan na magaling siya sa larangang yon. Isang gabi, may operasyon sila. May report na may kahina-hinalang lalaki na paikot-ikot sa terminal. Maayos manamit, may dalang bag, kahawig ng mga courier ng illegal na transaksyon. Nakita niyo ba yung target? Tanong ng team leader. Nakamask, naka-wall block, may sling bag, bantayan ninyo. Sumagot si Chora sa radyo at alerto sa paligid. Copy, ako na sa kanan. Mukhang papalapit sa exit. Hindi ko siya palulusitin. Lumapit siya sa lalaki nang makita ito. Akmang-akma kasi sa description sa kanya. Excuse me, sabi ni Chora at matigas ang boses.
Pwede ko makita ang ID mo? May report kasi, routine check lang. Pero hindi ito lumingon. Agad na napamura si Chora nang bigla itong tumakbo. Hahablutin niya na sana, pero hinampas siya nito ng bangkong kahoy na napulot nito. Agad siyang nagradyo habang tumatayo. Tumakbang suspect, over. Pumunta sa right side, abangan ninyo, hahabol din ako. Kahit na nasaktan, sinubukan niya pa ring humabol. Sa pagliko niya, nakita niya agad ito. Agad niya itong hinila. Teka, sino ka? Ano ba? Gulat na tanong ng suspect. Pero sa paghila niya ng mask, natigilan siya nang makitang si Namson yon. Chora? Inis nitong bulalas. Napakunot ang noo ni Chora. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang suspect? Gustong umatras ni Namson pero agad niyang pinilipit ang kamay nito. Aray! Chora, walang hiya ka! Kriminal ka na ngayon? Gulat niyang tanong at poposasan sana ito pero biglang tumunog ang radyo niya. Nahuli na namin ang suspect, over! Nandito na siya! Saad ng kanilang captain. Nagulantang siya at agad na natigilan. Tiningnan niya si Namson na hirap na dahil sa pagdiin niya sa pader. Agad niya itong pinakawalan. Masama siyang tiningnan ni Namson. Ano bang ginagawa mo? Ang sakit nun! Napakamot siya sa sentido. Sorry na. Sorry. Talaga, Chora. Sorry. Maarte nitong sabi. Kakauwi ko lang pagkatapos itong ibubungad mo sa akin. Napabuntong hininga siya. Sorry na nga, okay? Hindi ko alam. May operation kami. Napagkamalan kita kasi pareho kayo ng suot. Tumingin si Namson sa kanyang uniform. Sobrang irritable pa rin. Pulis ka na. Kaya pala, ganyan bang pulis? Hindi gumagamit ng utak? Halos sumabog si Chora. Ramdam niya ang pag-init ng ulo niya. Anong sabi mo? Ako pang walang utak? Mukha ka ba namang kahina-hinala? Saka ikaw nga dyan na isang pilipit lang. Halos magmakaawa na. Ang arte-arte mo pa rin. Tumanda ka na't lahat. Sumagot naman si Namson. Ikaw, unreasonable ka pa rin. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw pang galit ngayon. Napairap si Chora. Pagkatapos ng ilang taon na hindi sila nagkita, sinong mag-aakala na magiging ganoon ang engkwentro nila? Siya bilang policewoman at ito bilang teacher katulad ng narinig niya kay Ate Galo. Huminga ng malalim si Chora at sarkastiko ang ngiti. Welcome home. Walang nagbago. Maarte ka pa rin. Naiinis pa rin ako sa'yo. Umismi din si Namson. Ikaw din naman. Ganyan ka pa rin. Pagka-uwi ni Chora sa bahay, pabagsak siyang umupo sa lumang sofa. Inalis niyang sombrero at itinapon sa mesa. Ramdam niya pa rin ang inis pero kasabay noon ay kakaibang gaan sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maintindihan kung bakit parang naging masigla ang pakiramdam niya matapos makita si Namson. Ano ba yon? Bulong ni Chora sa sarili habang hinihimas ang noo. Naiinis ako sa kanya pero bakit parang ang saya? Parang biglang may nangyari. Parang bumalik yung dating inis na ewan. Nakakainis naman. Pumasok ang kuya niya mula sa kusina. Bakit ka nagsasalita mag-isa? May kaaway ka na naman ba? Napairap si Chora. Wala, may nakita lang ako. Isang taong akala ko hindi ko na makikita. Bumalik pala, mas lalo pang nakakainis. Napataas ang kilay ng kuya niya. Lalaki ba yan? Mukhang may halong kilig yung inis mo ah. Is this the sign? Baby naming Tombits? Mag-aasawa ka na ba? Kuya, napailing si Chora. Boyfriend nga wala, asawa pa kaya. Walang special, basta naiinis lang ako, ang arte pa rin, parang hindi tumanda. Tumawa ang kuya niya. Ibig sabihin, matagal mo nang kilala. Baka crush mo dati. Sino ba yan? Babae o lalaki? Napairap si Chora. Siyempre lalaki, hindi nga sabi ako tomboy. Yung sinasabi kong bumalik, hindi ko siya crush, hindi ko siya gusto. Naiinis lang ako kasi wala siyang pagbabago. Malinis pa rin, kalma pa rin, nakakairita. Tumawa ang kuya niya. Baka kaya nakakairita kasi ang layo niya sa'yo. Iniisip mo sigurong hindi ka magugustuhan. Kumunot ang noo ni Chora. Gusto niyang pabulaanan ang mga sinasabi ng kanyang kapatid na mukhang garapata. Pero bakit pakiramdam niya ay parang may tinutumbok sa kanya ang kapatid niya?
Kung naiirita ka, bakit mukhang masigla ka? Kanina pa kitang napapansin. Hindi ka ganyan kapag galit. Natawa pa talaga ang kanyang kuya. Hindi sumagot si Chora. Sa loob-loob niya, tama naman ang kuya niya. Parang biglang may kulay ang araw niya. Pero agad niyang pinigilan ang sarili. Ewan ko sa'yo, kuya. Ngunit habang nakahiga siya, hindi niya mapigilang maalala ang mukha ni Namson. Nawala na ang pagiging cute at mas naging gwapo na ito. Mas may dating. Mas hindi niya gustong aminin na baka asar lang talaga siya dahil totoo ang sinabi ng kanyang kuya. Hindi, bulong niya sa sarili. Wala akong pakialam, hindi siya gwapo, ang arte-arte ng baliw na yon. Bakit ko naman siya magugustuhan? Pero hindi siya makatulog agad ng gabing yon. Kaya mas lalong nilamon ng inis ang buong sistema niya. Lumipas ang mga araw. Narinig niya na nga na bumalik na si Namson. Pero kunwari wala siyang pakialam na hindi siya affected. Kung tutuusin, wala naman silang ugnayan kundi sa magbangayan noong high school. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya ngayon inaasar ni Lani. Asus, kunwari ka pa, ang sabihin mo na miss mo rin, sabi sa kanya ni Lani habang nasa klinik nito. Matagal na silang hiwalay ni Hana, 'di ba? Rinig ko nga, hindi na raw ulit yung nagkaroon ng girlfriend. Bahagya siyang napairap. Ewan ko sa'yo, Lani. Wala akong pakialam doon. At isa pa, kung hindi siya nagkaroon ulit ng girlfriend, may hang-ups pa sa ex niya. Tumawa na lang ulit ang kanyang kaibigan. Next month, may reunion tayo. Attend ka naman para makahanap ka na ng asawa. Hindi niya alam kung may saysay na pumunta ron. Halos kilala niya lahat ng mga kabatch nila. Yung iba may mga asawa at long-time partner na. Yung iba nasa abroad, bilang na lang ang single. Hindi niya rin naman mga type. Isang tanghali, break time ni Chora sa police station. Gutom na siya kaya dumiretso siya sa karinderya malapit lang sa kanto. Doon sila madalas kumakain ng mga katrabaho niya. Masarap kasi ang luto ni Aling Baby. Maingay ang lugar, may mga tricycle driver, may estudyante, at may mga empleyado. Umupo siya sa bakanteng mesa. Ate, isang adobo at kanin, sabi ni Chora. Dagdagan mo ng sabaw, gutom na gutom ako, hindi pa ako kumakain. Tumango ang tindera. Sige, officer, maupo ka lang. Habang naghihintay, nag-scroll si Chora sa cellphone. Ngunit bigla siyang natigilan nang may umupo sa kabilang mesa. Pamilyar ang ayos. Malinis, maayos, at napakaarte. Napalingon siya kay Namson. Ikaw na naman? Hindi ka ba nauubusan ng lugar? Kahit saan ako pumunta, nandyan ka. Tumingin si Namson sa kanya. Public place to. Hindi mo pag-aari. Nagkataon lang na malapit ang school sa police station kung saan ako nagtatrabaho. Gutom din ako at gusto kong dito kumain. Napangisi si Chora. Oo nga pala. Teacher ka dito sa malapit. Kaya pala, Sir Namson kang. Tahimik si Namson na pinunasan ng tissue ang plato at ang mga kutsara, na para bang sinisigurado nito na walang bakterya roon. Muling nagsalita si Namson, na katulad noon ay ayaw na namang magpatalo sa kanya. Ikaw din, maingay pa rin. Akala ko tumahimik ka na bilang pulis. Napangisi lang si Chora. Kailan ba siya nito nakitang tumahimik? Isang himala kapag tumahimik siya. Lumapit ang tendera, dala ang pagkain ni Chora. Kinuha niya agad yon. Si Namson naman, tahimik na kumakain. Maingat ito at mabagal ngumuya ng pagkain. Pinupunasan pa ang kutsara ng tinidor para maalis ang mga mumo na nakasabit lang. Natawa si Chora habang puno ng pagkain ang bibig. Nahiya ang kain-kargador niyang estilo sa pagkain. Grabe ka, kahit kumain ang linis, parang nasa restaurant, karinderya to. Sumagot naman si Namson. Pareho lang kahit saan dapat maayos. Napangisi si Chora. Kaya siguro wala kang girlfriend, sobrang arte mo, natatakot sila. Napatingin si Namson sa kanya. Wala ka rin namang boyfriend. Siguro kaya wala, kasi ang pangit mong kumain. Mas lalaki ka pa kaysa sa lalaki. Natigilan si Chora pero mabilis na agad nang inuya ang kinakain. Ha? Ano naman? Choice ko yon, hindi ako naghahanap.
Sumagot si Namson. Baka wala lang may gusto. Doon na tuluyang napabaling si Chora. Hindi niya na maintindihan kung bakit doon na napunta ang kanilang usapan. Talagang nakukuha agad ni Namson ang inis niya kahit na sobrang gwapo nitong nilalang. Excuse me? Maraming may gusto, hindi ko lang pinapansin. Pagmamayabang pa niya rito. May maliit na ngiti si Namson sa mga labi. Kaya ka siguro tinatawag na matandang dalaga. Nanlaki ang mata ni Chora. Hoy, hindi ako matandang dalaga. Bata pa ako. Saka ikaw, hindi rin naman successful ang relationship mo. Akala mo ba hindi ko alam ang nangyari sa inyo ni Hana? Naghiwalay kayo, LDR, nakahanap siya ng mas pogi, mas mayaman, at mas masarap kesa sa'yo. Napahigpit ang hawak ni Namson sa kutsara. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Alin, yung pinagpalit ka ni Hana? Yung napasinghap siya nang biglang tumayo si Namson. Nilapit nito ang upuan at pati mukha sa kanya. Anong masarap? Mas masarap ako ron. Halos maibugan ni Chora ang pagkain sa kanyang bibig. Sobrang lapit ng mga mukha nila. Lumapit pa talaga para lang ipagdildilan sa kanya na mas masarap ito. Nakita niya itong ngumisi, parang satisfied sa ginawa sa kanya. Samantalang siya, namumula at sobrang lakas ng tibok ng puso. Iniisip kung anong ginawa ni Namson kanina. Mabilis niyang inubos ang pagkain, tumayo at nagbayad. Habang pabalik sa station, bigla siyang natigilan sa paglalakad. Muli siyang lumingon sa karinderya at inis na tumingin doon. Ang Namson na yon, biglang nawalang angas ko Sinapo ni Chora ang ulo. Ano ba kasi yon? Parang ewan, lumapit lang bigla pa akong kinabahan. Makakabawi rin ako sa Koreanong hilaw na yon. Hindi pa rin nawawala ang inis ni Chora nang makauwi. Mabigat ang hakbang niya, pero mas mabigat ang iniisip niya. Naiinis siya kay Namson, pero mas naiirita siya sa sarili niya dahil parang masyado siyang naapektuhan sa bawat sinasabi nito. Hindi niya gusto ang pakiramdam na parang hinahamon siya ng presensya nito, na parang bumabalik ang dating asara nila pero mas may kakaibang tensyon. Buwisit na yon, bulong ni Chora habang naglalakad. Akala mo kung sinong perpekto, kahit kumain may papanyo pa, kahit umupo hindi pwedeng madumihan. Nakakainis, parang gusto ko siyang asarin palagi. Napahinto siya saglit. Hindi dahil gusto ko siya. Naiinis lang talaga ako. Wala akong pakialam sa kanya. Wala. Pagdating sa bahay, nadatna niya ang pamangkin niyang si Lira na nakaupo sa sahig. Nanonood ng K-drama sa cellphone. Nakataas ang paa nito, nakahilig sa dingding at halatang kinikilig sa pinapanood. Hoy, anong pinapanood mo? Tanong ni Chora habang hinuhubad ang sapatos. Mukha kang nahihilo sa kakakilig Halos matunaw ka na dyan. Grade 4 ka pa lang Sumagot si Lira, hindi inaalis ang tingin sa screen. Opa kasi, ang gwapo, ang bait, tapos singkit pa. Ganyan gusto ko paglaki ko. Mabait, malinis, saka teacher, tita. Napairap si Chora. Teacher, ano ba yan? Ang babaw mo. Basta singkit, crush mo na agad. Hindi lahat ng singkit, gwapo, saka hoy, kung teacher mo, mas matanda yon. Bawal yon. Ikaw talaga. Kung kurutin ko kaya yung singit mo, ha? Kumuha siya ng tubig sa ref. Medyo napapataas siya ng kilay habang nagkakwento ang pamangkin tungkol sa bago nitong teacher. Sumagot si Lira. Hindi yung bago naming teacher, gwapo tita. Mukha-mukha ng opa. Singkit, maputi. Ang bango pa. Si Sir Namson. Natigilan si Chora. Ano? Sino? Mahinang bumungis-ngis ang bata. Si Sir Namson, bago naming teacher. Ang daming girls sa class na kinikilig, tita. Kahit si Mama, sabi niya pogi raw. Parang artista. Sabi ni Mama, batchmate daw po kayo. Ibig sabihin, magkakilala po kayo? Nanlaki ang mata ni Chora. Si Namson? Teacher mo? Tumango si Lira. Opo, bukas nga siya ulit magtuturo. Crush ko po siya, tita. Ang bait niya, malumanay magsalita. Parang opa. Napairap si Chora at agad na dinuro ang sentido ng haliparot niyang pamangkin.
Hoy, hoy, bata ka pa. Huwag kang magka-crush sa matanda. Saka ako na lang. Sa akin mo na ipaubaya yon. Napakunot ang noo ni Lyra. Ha? Ano? Bakit sa'yo, tita? Weird mo. Hindi ba tombits ka? Agad na nairita si Lyra. Alam naman ng mga pamangkin niya na ayaw niyang tinatawag siyang tomboy. Kaya agad niya itong hinabol ng makatakbo. Kinabukasan, nag-volunteer si Chora na siyang maghahatid kay Lyra sa school. Kahit hindi niya gawain, nag-ayos siya agad. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag, pero may parte sa kanya na gustong makita si Namson ulit. Habang naglalakad sila papunta sa classroom, nagsimula na namang magsalita si Lyra. Tita, sana makita ko si Sir Namson. Baka ngumiti siya sa akin. Ang gwapo niya kasi, parang opa talaga. Napairap si Chora. Opa ka ng opa, teacher lang yon, saka matanda na. Huwag kang masyado. Bumusangot si Lyra. Hindi siya matanda, bata pa. Saka bagay sa kanya, malinis, mabango. Ikaw tita, minsan ang baho ng paa mo. Anong mabaho? Sa papa mo kaya yon? Alam mo, tama ka na, hindi ka naman nanalo sa akin. Sa akin na yung si Namson, ako nang bahala. Huwag ka nang makipag-agawan. Napahinto si Lyra. Ha? Tita, seryoso ka? Gusto mo siya? Hindi niya rin alam. Minsan, inamin niya. Pero minsan, dinideny niya rin. May mga bagay siya na ayaw kay Namson, pero hindi niya rin naman maitatanggi na attracted talaga siya sa binata. Tumawa pa si Chora. Hindi ko siya gusto. Inaagaw ko lang si Namson para hindi ka madistract. Bata ka pa. Biglang may nagsalitang lalaki sa likod nila. Talaga? Natigilan si Chora at mabagal siyang lumingon. Nanlaki ang mata niya nang makita si Namson. Ramdam niyang uminit ang mukha niya. Halos gusto niyang maglaho sa kinatatayuan. Hindi yon, mabilis niyang sabi. Inaaway ko lang ang pamangkin ko. Hindi ko sinasabing gusto kita. Hindi yon, ngumisi si Namson. Narinig ko. Sabi mo, sa'yo na lang ako. Naipaubayan na lang ako ng pamangkin mo sa'yo. Nahuli na siya sa sariling bibig. Paano niya pa yon itatanggi? Mukhang kanina pang nakikinig si Namson at marami na itong nalaman. Tinago niya sa pagsimangot ang kaba. Joke lang yon. Joke lang talaga. Hindi mo kailangan seryosohin. Tumawa si Namson at parang ayaw maniwala. Mukhang seryoso ka. Namumula ka pa oh. Agad na napahawak si Chona sa mga pisngi. Hindi ako namumula. Mainit lang. Saka wag kang assuming. Akala mo naman magkakagusto ako sa'yo. Biglang sumingit si Lyra. Sir, crush ka talaga ng tita ko. Mahilig siya sa singkit na maputi. Nanonood siya lagi ng K-drama. Sabi niya, gusto niya ng opa. Mukha kang opa kaya gusto ka niya. Nanlaki ang mata ni Chora. Hoy, Lyra, tumahimik ka. Humalakhak si Namson na para bang sayang-saya sa mga nalaman mula sa pamangkin niya. Talaga? Hindi halata. Mukha nga siyang siga. Mukha siyang tomboy. Paano ako magugustuhan ng tita mo? Marahang tinulak ni Chora si Namson. Hindi ako tomboy. Saka huwag kang maniwala sa kanya. Bata yan, nag-iimbento. Ngumisi si Namson. Pero namumula ka. Napabuntong hininga na lang siya. Ayaw niya nang sumagot. Parang lagi na lang may tugon si Namson sa bawat sasabihin niya. Isang gabi, matapos ang duty ni Chora, pagod ang katawan niya. Mabigat ang balikat at gusto na lang niyang humiga pagdating sa bahay. Habang naglalakad palabas ng presinto, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Anong number? Sinong kumagtong tumatawag sa akin? Kumunot ang noo niya. Saglit na nagduda kung sasagutin ba o hindi. Pero dahil sanay siya sa tawag na may kinalaman sa trabaho, agad niya itong sinagot. Hello? Sino to? Bakit anong number? Kung prank to, wala akong oras. Kagagaling ko lang sa duty, pagod ako. Sabihin mo agad kung sino ka nang masampahan na kita ng kaso. Tahimik sandali ang kabilang linya, hanggang sa biglang tumawa ang isang lalaki. Ako to, si Namson. Namson kang. Huwag kang masyadong siga. Tinawagan lang kita. Hindi kita aabalahin kung ayaw mo. Natigilan si Chora at agad na nahimasmasan. Tiningnan niya ulit ang screen ng cellphone. Hindi siya makapaniwala. Talagang tumatawag sa cellphone niya si Namson. Ikaw? Bakit may number ka?
Hindi ko naman binigay to. Paano mo nakuha? Sinong nagbigay sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong. Sumagot si Namson sa kalmadong paraan gaya ng dati. Sa kuya mo. Nakita kami kanina. Nabanggit ka niya. Humingi ako ng number. Binigay naman niya. Akala ko okay lang. Napapikit si Chora. Kailan pa naging close si Namson at ang kuya niyang mukhang garapata. Bakit kayo nag-uusap ng kuya ko? Kailan pa kayo naging close? Saka bakit mo kailangan ng number ko? May kailangan ka ba? Sumagot naman agad si Namson. Wala naman. Gusto lang kitang kamustahin. Matagal na rin. Saka lagi naman tayong nagkikita. Mas madali kung may number. Hindi ka ba komportable? Napahinto si Chora sa paglalakad. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Naiinis siya, pero may kakaibang kilig na gumugulo sa kanya. Nawiwindang ang buong sistema niya, pero hindi niya maintindihan kung bakit parang komportable rin sa pakiramdam. Hindi komportable, sagot ni Chora habang nagiinit ang mga pisngi. Nagulat lang ako, hindi ko inaasahang tatawag ka. Saka parang hindi ko alam, bigla lang. Hindi naman tayo sobrang close nung high school Palagi nga tayong nag-aaway. Kaya hindi ko lubos maisip na tinatawagan mo ko ngayon. Ano ba? End of the world na ba, Namson Kang? Tumawa ng mahina si Namson. Nagulat ka. Mukha kang madaling magulat. Kanina pa kitang iniisip. Naisip ko tawagan ka. Hindi ko alam kung busy ka. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi na talaga siya mapakali. Hindi siya makapaniwala. Iniisip siya ng isang Namson. Napairap si Chora. Kunwari ay nagpapakipot. Busy ako lagi. Pulis ako. Hindi ako tulad mong teacher na may break. Saka bakit mo ako naiisip? Wala ka bang ibang kausap? Sumagot si Namson. Marami rin naman akong ginagawa as teacher. Meron naman din akong nakakausap. Pero ikaw ang gusto kong kausap. Mas interesting ka kahit nag-aaway tayo. Hindi agad nakasagot si Chora. Hindi na mapakali ang kanyang mga paa at napapapadyak na. Para siyang naiihi na ewan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi tayo interesting, sagot niya. Nagbabanggaan lang tayo. Wala namang kwentang usapan natin. Mahinang tumawa si Namson. Pero tumatawa ka. Ramdam ko. Kahit galit ka, tumatawa ka. Hindi mo lang inaamin. Napahinto si Chora. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sa totoo lang, tama ito. Natatawa siya na nangingiti. Para na siyang mababaliw. Simula noon, halos gabi-gabi na silang magkausap. Minsan si Namson ang tumatawag. Minsan si Chora ang nagte-text. Hindi niya namamalayan na umaabot sila ng halos 1 oras. Minsan ay higit pa. Bakit gising ka pa? Tanong ni Namson isang gabi. Hindi ba maaga ka bukas? Baka malate ka sa duty. Magpahinga ka na. Napangiti agad si Chora. Ikaw nga, gising pa. Hindi ka ba magtuturo bukas? Baka antukin ka sa klase. Huwag mo akong sisisihin. Tumawa si Namson. Sanay ako. Hindi naman ako pagod. Saka gusto ko lang kausap ka. Nakakawala ng stress. Napairap si Chora pero kinikilig na at napapasipa na habang nakahiga sa kama. Ako pa? Ako ang stress sa'yo. Lagi mo akong inaasar. Hindi ka man lang seryoso. Seryoso ako. Hindi mo lang napapansin. Saka matatandaan na tayo. Wala nang panahon para maglaro pa, Chora. Hindi agad nakasagot si Chora. Tahimik siyang nakatingin sa kisame habang hawak ang cellphone. In love na yata siya. Kahit itanggi niya ng paulit-ulit, yun talaga ang nararamdaman niya. Unti-unti, naging routine na rin ang sabay nilang pagkain sa karinderya. Kahit nagbabangayan, lagi silang magkatapat. Ang bilis mong kumain, sabi ni Namson. Hindi ka ba nag-e-enjoy? Parang laging nagmamadali. Binagalan niya ang pagmuya. Medyo nahiya sa pagkain niya. Sanay ako, fieldwork kasi ang trabaho ko. Walang time mag-inarte. Saka nasanay sa training na mabilis kumain. Hindi tulad mo, parang may photoshoot kahit kumakain. Tumawa si Namson. Hindi ako nag-aarte. May ingat lang. Ikaw kasi parang nakikipaglaban sa plato. Pero bata pa lang naman tayo. Alam kong ganyan ka na. Kaya interesting. Napatingin si Chora. Ano? Ngumiti lang si Namson at humalakhak.
Wala, kumain ka pa. Gusto mo pa ng extra rice? Tumango siya agad at napangiti na lang din. Isang araw, habang kumakain na naman sila, biglang nagsalita si Namson. Chora, may tanong ako. Huwag kang magagalit. Sagutin mo lang ng diretso. Ano na naman yan? Mukhang seryoso ah, nakakabahala. Sabihin mo na. Huminga ng malalim si Namson. Mag-date tayo. Nabitiwan ni Chora ang kutsara. Ano? Bakit? Anong trip mo? Nagbibiro ka ba? Try lang. Kilalanin natin ang isa't isa. Hindi naman masama. Date lang. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Parang gusto niya nang tumalon sa saya. Pinigilan niya lamang ang kanyang sarili. Bakit ako? Wala ka bang ibang babae? Sigurado akong maraming may gusto sa'yo. Pogi mo pa. Tapos ako, mukha lang tombeats. Malakas na tumawa si Namson. Mukha ka lang tomboy. Pero alam kong babaeng-babae ka sa puso't isipan mo. Ikaw ang gusto kong ayain. Ikaw ang gusto kong kilalanin. Matagal na kitang kilala pero gusto kong subukan na mas kilalanin ka pa sa ganitong paraan. Hindi dapat siya papayag. Kaya lang, mahirap para sa kanyang pigilan ng damdamin. Para siyang sasabog kung hindi niya pinakawalan. Kaya kinabukasan, nagpatulong siya sa ate niya. Ate, tulungan mo ako, may date ako. Hindi ko alam ang gagawin, hindi ako sanay. Huwag kang tumawa. Nanlaki ang mata ng ate niya. Ikaw? Date? Sino? Kailan pa? Sa babae? Ate, malamang sa lalaki. Hindi nga sabi ako tomboy. Napairap si Chora. Huwag ka na nga magtanong. Tulungan mo na lang ako. Gusto ko magbestida. Hindi ko alam pumili. Tumawa ang ate niya. Mukhang seryoso ka ha? Sige, bibihisan kita. Mag-makeup ka rin. Tingnan natin kung kaya mo. Kinabukasan, kabadong-kabado si Chora. Hindi siya sanay sa bestida. Parang ibang tao siya. Nahihiya siyang lumabas. Pero minsan lang siyang makipag-date, kaya lalagyan niya na ng effort. Pagdating niya sa meeting place, nakita niya si Namson na maayos. Simple at matamis na napangiti. Pero napansin niya ang relo nitong suot. Doon siya natigilan. Kamukha yun ang relo na binili niya noon. Graduation gift niya sana na hindi niya naibigay. Napansin ni Namson na nakatingin siya. Eto, regalo mo to. Binigay ng kuya mo. Matagal ko nang gamit. Salamat. Nanlaki ang mata ni Chora. Kuya ko? Siyang nagbigay? Hindi ko alam na binigay niya pala sa'yo yan. Ngumiti pa ulit si Namson. Hindi ko nga alam kung bakit kuya mo ang nagbigay. Pero nang matanggap ko to noon, hindi ko akalain na may hinanda ka palang regalo para sa akin. Ayoko mag-assume pero napagtanto ko na noon pa man, gusto mo na ako. Umawang ang bibig ni Chora. Hindi siya makapaniwalang alam na ni Namson ang lahat. Para siyang hubad sa lahat ng damdamin na pinilit niyang kinikimkim noon. Mas dumalas ang pagkikita nila pagkatapos ng date na yon. Hindi na lang sa karinderya o sa school. Minsan, hinihintay siya ni Namson sa labas ng presinto. Minsan naman, dumadaan si Chora sa school pagkatapos ng duty. Hindi niya alam kung kailan naging normal ang presensya nito sa araw-araw niya. Dati, inis ang nararamdaman niya kapag nakikita ito. Pero ngayon, parang may kulang kapag hindi niya ito nakikita. Isang hapon, kagagaling lang ni Chora sa fieldwork. Pawis na siya. Magulo ang buhok at medyo marumi na ang uniform. Paglabas niya ng gate, nakita niya si Namson na nakatayo sa gilid. May hawak na maliit na tuwalya. Ang tagal mo, sabi ni Namson habang nakatingin sa kanya. Pawis ka na naman, ang init-init. Tumawa si Chora. Ano ka ba? Sanay na ako. Fieldwork to. Hindi ako pwedeng maarte. Saka wag mo akong sermonan. Kaya kong sarili ko. Lumapit sa Namson at pinunasan ang noo niya. Hindi ka naman maarte, pero hindi ibig sabihin na pababayaan mo ng sarili mo. Pawis ka hanggang leeg, tingnan mo to. Napaatras si Chora pero hindi siya lumayo ng sobra. Hindi pa sila formal na nag-uusap tungkol sa kanilang relasyon. Gayunpaman, pareho na naman nilang inamin na gusto nila ang isa't isa. Hoy, wag mo akong punasan dito. Nasa harap tayo ng presinto. Nakatingin ng mga katrabaho ko. Nakakahiya. Saway ni Chora.
Napangiti lang si Namson na napakaklingi. Ayaan mo sila. Pawis ka na oh. Hindi ka komportable. Namumula na naman si Chora. Naiinis siya kay Namson. Wala man lang itong ideya kung paano siya kinikilig ng sobra. Biglang sumigaw si Ramos mula sa loob. Oy, Chora, may boyfriend ka na pala. Sweet naman, pinupunasan ka pa oh. Tumawa ang iba. Akala namin tomboy ka. May lalaking sweet pala sa'yo. Aba, himala. Napairap si Chora. Tumahimik kayo, mga wala kayong magawa. Mga inggit lang kayo, may pogi kasi sa akin na nagpupunas ng pawis. Kayo mga mukhang paa. Sumagot si Ramos habang nakangisi. Oo na, hindi pala boyfriend. Pero, bakit ikaw lang ang pinupunasan? Kami rin, pawis oh. Walang pumupunas sa amin. Napailing si Chora. Mga siraulo kayo, magtrabaho na nga kayo. Huwag kayong mangialam sa amin ng boyfriend ko. Nang umalis ang mga kasamahan niya, agad naman siyang lumingon kay Namson. Nakikita niyang namumungay ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Boyfriend mo na ako? Mahinang tanong ni Namson. Tumawa naman si Chora. Bakit? Ayaw mo? Naisip ko kasi na baka panahon na para magkaroon ng boyfriend. Pagod na kasi akong tawaging tomboy. Napahalakhak na lamang si Namson at niyakap siya. I love you. Sa pagkakataong yon, siya naman ang namumungay ang mga mata. Dahil baka nga pag-ibig na kung anuman ang mayroon sa pagitan nilang dalawa. Na ngayong matanda na sila, mas malinaw na ang patutunguhan ng kanilang pagsasama. Simula noon, halos araw-araw na talaga silang magkasama. Minsan, nasa bahay siya nito. Minsan, ito naman ang nasa bahay nila. Kung ano man ang mayroon sa kanila ngayon ni Namson, alam niyang seryosohan na yon. At kapag may kabatchmate sila na nalalaman na may relasyon silang dalawa, natatawa na lamang talaga. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ni Namson habang nakatingin sa plato niya. Lumalamig na yan. Gutom ka naman kanina. Mamaya, hindi pa ako ganun kagutom. Tsaka may ginagawa pa ako sa phone. Napakunot ang noo ni Namson. Hindi pwede, kumain ka muna. Lagi mong ginagawa yan. Nauunang cellphone kaysa sa pagkain. Napairap si Chora. Kaya kong sarili ko, hindi mo kailangan bantayan, hindi ako bata. Pinisil naman ng kanyang boyfriend ang ilong niya. Hindi ka bata pero pabaya ka. Kumain ka na. Sobrang tigas talaga ng ulo mo. Bumusangot na lang si Chora. Naiinis man pero kinuha niya pa rin ang kutsara. Alam niyang hindi siya titigilan ng kaartehan nito kaya sumunod na lang siya. Ang kulit mo? Sabi niya. Parang nanay, hindi ka ba napapagod mag-alaga? Yumakap si Namson sa kanya. Hindi, sinasanay ko ng sarili ko na alagaan ka kapag naging asawa na kita. Napatingin si Chora rito. Hindi niya napigilang mapangiti. Masaya siya na malaman na iniisip ng binata na maging asawa siya kalaunan. Minsan naman, inaayos ni Namson ang buhok niya. Marami itong kaartehan na alam, lalo na pagdating sa babae. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa sa kanya. Tumigil ka nga, sabi ni Chora. Inaayos mo na naman ang buhok ko. Bakit mo parang mas lalaki pa ako sa relasyon na to? Hindi bagay sa akin? Agad namang tinapos ni Namson ang ginagawa sa buhok niya. Magulo kasi, nakaharang sa mata mo, hindi ka komportable. Napairap si Chora. Sanay ako, wag mo akong galawin. Pero ngumiti lang si Namson. Sanay ka, pero hindi ibig sabihin na hahayaan ko. Tingnan mo, ayos na. Ang ganda-ganda mo na ulit. Kapag naging mag-asawa na tayo, paliliguan kita palagi para alagaan mo yung buhok mo. Agad siyang namula. Iniisip niya palang nagiinit na siya. Agad naman siyang niyakap ni Namson. Tumigil ka. Bakit sa ating dalawa, ikaw ang madumi ang utak? Malakas na lang na tumawa si Chora. Kapag magkasama sila, ibang-iba si Chora. Kapag sa station, siga siya. Pero kay Namson, sobra siyang magpalambing. Talagang magpapa-baby pa ng malala. At hiling niya na lang na sana ay huwag matapos ang masasayang sandaling yon. Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Chora na madalas na siyang mapagod. Kahit simpleng lakad lang, parang hinihingal siya. Madalas din siyang mahilo at minsan sumasakit ang ulo niya ng walang dahilan.
Hindi niya napapansin noong una. Iniisip niyang pagod lang yon sa trabaho. Pero unti-unti, napapansin niyang hindi na normal. Bakit ang bagal mong maglakad? Tanong ni Namson habang nakatingin sa kanya. Mukha kang pagod. Hindi ka ba okay? Maputla ka. Parang hindi ka kumain. Huminga ng malalim si Chora. Okay lang ako. Pagod lang. Normal to sa fieldwork. Huwag ka mag-alala. Kaya kong sarili ko. Pero mas seryoso na ang mukha ng kanyang boyfriend. Hindi to normal. Kanina pa kitang tinitingnan. Parang nahihilo ka. Huminto ka pa sa hagdan. Nakita ko. Napalingon si Chora. Nakita mo? Wala yon, nadulas lang ako. Huwag mo masyadong palakihin. Hindi ako mahina. Hindi ko sinasabing mahina ka. Nag-aalala lang ako. Hindi ka kumakain ng maayos. Saka lagi kang pagod. Napatawa na lang si Chora. Arte mo, parang nanay. Huwag mo akong bantayan. Kaya ko to. Pero biglang umikot ang paningin ni Chora. Napahawak siya sa braso ni Namson. Saglit siyang napapikit. Chora! Sabi ni Namson at halatang kinakabahan. Nahihilo ka ba? Umupo ka muna. Huwag kang matigas ang ulo. Hindi, okay lang ako. Saglit lang, huwag kang magpanik. Ngunit pinaupo siya ni Namson sa bench. Pinaypayan pa siya gamit ang folder. Hindi kita iiwan hanggat hindi ka okay. Magpa-check up ka nga. Hindi na to biro. Kinabukasan, nagpunta si Chora sa ospital. Hindi niya isinama si Namson. May meeting pa kasi ito kasama ang co-teachers. Ayaw niya rin na masyado itong mag-alala. Pumasok siya sa klinik ni Lani. Oy, Chora, sabi ni Lani. Anong nangyari? Mukha kang pagod. Hindi ka na naman nagpapahinga? Sumagot si Chora. Nahihilo ako madalas. Saka madaling mapagod. Baka anemia lang. Check mo nga. Napakunot ang noo ni Lani. Gano'n nakatagal? May iba ka pa bang nararamdaman? Sumusuka ka ba? Sumakit ang ulo? Oo, minsan pero kaya ko pa. Hindi naman grabe. Gusto ko lang makasigurado. Tumango si Lani. Magpalab ka muna, tingnan natin. Lumabas si Chora at ginabayan ng mga nurse. Tahimik siyang nakaupo habang naghihintay. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Pagbalik ni Lani, seryoso ang mukha nito. Chora, may nakita ako. Hindi pa final pero kailangan pa ng ibang tests. Hindi ko gustong mag-alala ka pero seryoso to. Nanlamig si Chora. Anong ibig mong sabihin? Malala ba? Hindi pa sigurado pero may indicators na may brain tumor ka. Kailangan natin i-confirm. Huwag ka munang magpanik. Hindi na halos marinig ni Chora ang kasunod. Parang umingay ang paligid niya. Umawang ang kanyang bibig at natulala na lamang. Simula noon, naging tahimik si Chora. Unti-unti siyang lumalayo kay Namson. Hindi na siya sumasabay kumain. Hindi na siya nagte-text. Hindi na siya nagre-reply agad. Isang gabi, tumawag si Namson. Bakit hindi ka sumasagot? 3 araw na. Busy ka ba? May nangyari ba? Pinupuntahan kita sa station mo pero iniiwasan mo ako. Malamig na sumagot si Chora. Busy lang, maraming trabaho. Huwag mo akong istorbohin. Sandaling natahimik si Namson bago muling nagsalita. May mali, ramdam ko. Dati kahit busy ka, nagre-reply ka. Ngayon parang iniiwasan mo ako. Wala, nag-overthink ka lang. Saka, wag muna tayong magkita. Natigilan si Namson. Bakit? May nagawa ba ako? Napapikit siya. Paano niya ba sasagutin ang mga tanong ng kanyang boyfriend? Parang mas una siyang dinudurog sa mga sakit na ibinibigay niya. Ayoko na. Napapikit si Chora. Na-realize ko na ayaw ko pala sa'yo. May gusto akong iba? Ano? Mahinang tanong ni Namson. May iba ka? Pinigilan niyang manginig ang boses. Oo, may katrabaho ako. Mas gusto ko siya at mas bagay kami. Pakiramdam ko nga mas mahal ko siya. Ang totoo niyan, pinagtripan lang naman kita. Sinubukan ko lang naman, pero na-realize ko agad na ayaw ko talaga sa maarteng lalaki. Tahimik lang si Namson sa kabilang linya. Samantalang siya'y tahimik na umiiyak na. Hindi niya naman ito gustong saktan, pero ayaw niyang umasa pa ito sa kanya. Ayaw niya itong sumama sa kanya kung makikipaglaban siya sa malubhang sakit. Kung yan ang gusto mo,
Malamig na sabi ni Namson. Hindi kita pipilitin. Pero sana sinabi mo ng maaga para hindi na lumalim pang nararamdaman ko. Pero sige, okay. Kung masaya ka, tatanggapin ko. Narinig niya ang bahagyang paghinga nito. Nahimigan niya ang hinanakit doon. Mas lalo tuloy nasaktan si Chora. Lumayo na nga si Chora. Hindi na siya dumadaan sa karinderya. Hindi na siya naglalakad sa school at iniiwasan niya lahat ng lugar na pwedeng makita si Namson. Pero gabi-gabi, naaalala niya ito. Naaalala niya kung paano siya pinupunasan, kung paano inaayos ang buhok niya, kung paano siya pinapagalitan kapag hindi kumakain. Napapangiti siya pero may kasamang lungkot. Ang arte mo talaga, bulong niya sa sarili. Miss ko na yon. Humiga siya at tumingin sa kisame. Kung wala lang sana tong malubhang sakit na to, hindi naman sana ako lalayo. Subalit isang gabi, tumawag si Lani kay Chora. Pagod na siya, nakahiga lang sa kama. Nakatitig sa kisame habang hawak ang cellphone. Pero walang ganang magbasa. Ilang araw na siyang ganon. Tahimik, malungkot, at pilit tinatanggap na may malubha siyang sakit. Nang mag-ring ang kanyang cellphone, napakunot ang noo niya nang makita ang pangalan ni Lani. Chora, nasan ka? Kailangan kitang makita agad. May mali, may malaking mali. Pwede ba kitang puntahan ngayon? Napabangon si Chora. Bakit? Ano na naman? Huwag mo na akong paasahin. Alam ko na, may sakit ako. Hindi ko na kailangan ng explanation. Hindi yun. May mali sa records. Hindi sa'yo yung results. Nagkapalit. Healthy ka. Walang problema. Mali ang naibigay sa'yo. Sorry, Bes. Natigilan si Chora. Ano? Anong sinasabi mo? Mali? Healthy ako? Sigurado ka ba? Sumagot si Lani. Oo, sinuri ko ulit. May kapangalan ka. Naipasa sa'yo yung file. Wala kang malubhang sakit. Normal lahat. Sorry, Chora, kasalanan ko. Parang nanlambot ang tuhod ni Chora. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Gulat, galit, relief at panic. Maya-maya ay bigla na lang siyang napaiyak. Lani, hindi ka nakakatuwa. Dahil sa'yo nakipaghiwalay ako. Sinaktan ko si Namson. Nilayo ko siya sa akin. Akala ko mamamatay na ako. Hindi na nagsalita si Chora. Tumayo siya agad. Nakapantulog pa siya ng lumang t-shirt at shorts. Hindi na siya nagpalit. Kinuha niya ang tsinelas at lumabas. Nakakainis talaga. Paano ko susuyuin ang maarte na yon? Pagdating sa bahay ni Namson, malakas ang tibok ng puso niya. Kumatok siya ng sunod-sunod. Binuksan naman ni Namson ang pinto. Nagulat ito pero agad na bumalik sa malamig na ekspresyon ng mukha. Bakit ka nandito? Tanong ni Namson. Gabi na. May kailangan ka ba? Akala ko ayaw mo na. Umalis ka na. Napahinga ng malalim si Chora. Kailangan kitang makausap. Importante itong sasabihin ko. Wag mo akong paalisin. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nasasabihan. Napabuntong hininga si Namson. Pumasok ka. Pero wag kang magtagal. May trabaho pa ako bukas. Ramdam ni Chora ang lamig sa tono nito. Mas lalo siyang kinabahan. Umupo siya sa sofa habang nanginginig ang mga kamay. Namson, may mali. Hindi ko naman talaga gustong makipaghiwalay sa'yo. Naisip ko lang napakawalan ka. Kasi baka hindi mo kayanin kapag nalaman mo na may malubha akong sakit. Agad na nawala ang lamig sa mga mata nito at napalitan ng pag-aalala. Ano? Umiling agad si Chora. Pero nagkamali pala si Lani. Wala akong sakit. Healthy ako. Nagkapalit lang ng record sa isang pasyente. Mali ang sinabi sa akin. Hindi ako mamamatay. Lumayo lang ako kasi akala ko may malubha akong sakit. Ayokong mahirapan ka. Nanahimik si Namson. Para bang wala itong gustong sabihin sa kanya. Mas lalo tuloy nilamon ng kaba si Chora. Ilang sandali pa ay nagsalita na ito. Kung may sakit ka, bakit ka makikipaghiwalay? Hindi ba dapat mas lalong hindi? Bakit mo ako nilayo? Natigilan si Chora. Ayokong mahirapan ka. Ayokong masaktan ka kapag nawala ako. Mas madali kung maaga pa lang. Sa pagkakataong yon ay may hinanakit na sa boses ng binata. Desisyon mo lang.
Hindi mo man lang ako tinanong. Hindi mo man lang ako pinili na manatili. Napayuko si Chora. Natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin. Akala ko tama. Mas masakit yung ginawa mo. Mas masakit na nilayo mo ko. Kahit may sakit ka, pipiliin kong manatili. Naluha si Chora. Sorry, hindi ko naisip yon. Natakot lang talaga ako. Huminga ng malalim si Namson. Maya-maya'y hinila siya nito palapit at mahigpit na niyakap. Galit ako, nasaktan ako. Pero hindi pa rin kita kayang nilayuan. Kahit anong gawin mong pagtaboy sa akin, mahal pa rin kita. Nagpalamig lang ako pero babalik ako para manuyo. Mas lalong naluha si Chora. Hindi biro ang nangyari. Talagang nasaktan niya ang damdamin ng kanyang boyfriend. Balikan mo ko, sabi niya. Hindi na ako lalayo, hindi na ako magsisinungaling. Tumango si Namson at hinalikan siya sa noo. Okay, pero huwag mo nang ulitin. At makikipagbalikan lang ako sa'yo sa isang kondisyon. Ano? Medyo kabado niya pang tanong. Sinapo nito ang kanyang pisngi. Chora, pakakasalan mo ba ako? Natigilan si Chora. Alam niya naman na napag-usapan na nila ang pag-aasawa. Pero iba pa rin kapag direkta siyang inalok ni Namson. Napangiti na lang si Chora habang umiiyak. Oo naman, magpapakasal ako sa'yo. Alam mo namang pangarap na kita noon pa. Denial lang ako kasi sobrang arte mo. Mahinang tumawa si Namson at inilapat ang mga labi sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya naiinis sa pagiging maarte ni Namson. Sa halip, yun na ang comfort niya. Ang bagay na hinahanap-hanap niya. Habang lumalalim ang halik, mas lalong napapanatag ang kalooban ni Chora. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa susunod, pero sigurado siya sa isang bagay. Kahit gaano siya kasiga, may isang taong kayang palambutin siya, at hindi niya yon lalayuan pa. Ipinapakita ng kwentong ito na minsan hindi dahil sa takot na makasakit o maiwan, pinipili nating lumayo at sarilinin ang problema. Pero sa huli, mas mahalaga pa rin ang katapatan at ang pagbibigay ng pagkakataon sa taong mahal natin na manatili at samahan tayo. Muli, ako po si Skyler Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.